Bakit, miss? Teka, sandali! Miss, ano bang nainom mo? Bakit agresibo ka? It's still the same. Time never changes me. Still have only you in my heart. Still keep you up. Miss White, nandito na po tayo. Anak, bababa na tayo. Drama wave. Mami, nandito ba talaga si Daddy? Sana lang hindi tayo takasan ng siraulong yun. Huwag kayong mag-alala, Miss White. Base sa mga nangyari dati, nakabuo na kami ng mabisang paraan. Ngayon, hindi na siya makakatakas. So ano na naman kaya ang drama niya? Ngayon po, tindero siya ng karne. Ano? Tindero ng karne? Akala mo siguro, hindi kita makikita dito. Booking ka na. Ang lalaki kasing kisig mo ay litaw kahit saan. Para kang alitap-tap na umiilaw sa dilim. Napakaliwanag. Naiiba ka. Ang mapang-akit mong tingin. Ang hugis ng iyong muka. Ang husay mo sa paghiwa ng karne. At ang coffee jelly na yan. Lahat yan ay nabighani ako. Kahit na hindi maganda ang pinanggalingan mo sa huli, lahat may patakaran. Kahit anong mangyari, kailangan mo magbayad ng buwan ng upa. Tungkulin mong magbayad ng renta. Pinag-usapan natin ay tungkol sa feelings mo. Ang tungkol sa feelings mo. Pero negosyo pa rin pala nasa isip mo. Pati pag-uusap tungkol sa damdamin may bayad. Ano ko ba naman, ma'am? Tingnan mo naman tong pwesto ko. Walang bumibili. Lahat nag-vegetarian na kasi. Ganito. Ipipili ko kayo ng magandang liempo. Kunin nyo na yan. Quits na tayo sa upa. Kung di kayang magbayad ngayon, pwede ka na mag-alsa balutan. O ito. Ayos pa to sa inyo? Daddy, nakita rin po kita. Daddy, akala ko binata ka. Sandali. Bata. Baka napagkamalan mo lang akong daddy mo. Baka nagkakamali ka lang. Hindi po ako nagkakamali. Sabi ni Mami, ikaw ang daddy ko. Sinabi rin ba niya na masama ang magsinungaling? Hindi ako sinungaling gaya mo. Ikaw ang daddy niya. Ikaw yung CEO ng AW Group, si Victoria White. Sino? Yung CEO ng AW Hindi ba Group? mayaman yan? Sa dito yan. Anong ginagawa niya rito? Ikaw nga yan. Wala kang kwenta, iniwan mo ako pagkatapos mo kong gamitin! 4 na taon kitang hinanap, sa wakas natagpuan na kita! Daddy, sabi nila wala raw akong daddy. Ayaw mo ba sa akin? Anak ko ba talaga siya? Ito ang result ng paternity test nyo. Oo nga, anak mo nga siya. Kung ganun, bakit naman ngayon mo lang ako pinuntahan? Ano ngayon lang, ha? Paano kita mahahanap? Nitong nagdaang taon, naging driver ka ng taxi o kaya construction worker. At ngayon, nagnenegosyo ka ng karnehan dito sa palengke. Paano kita mahahagilap? Siya palang nag-iimbestiga sa akin itong mga nagdaang taon. Akala ko yung mga hayop na foreigner na yun. Isang beses lang natin ginawa. Ilang beses mo bang gusto may mangyari? Bakit ang tapang niya? Kung lalaki ka talaga, pakasalan mo ko. Ano? Anong ibig mong sabihin ano? Pakakasalan kita. Para ikaw pa tong lugi ah. Hindi sa ganun. Daddy, ayokong wala akong daddy.
Hindi yun ang ibig ko sabihin. Nabigla lang ako kasi... Ayusin na natin ang marriage certificate. Ay, May daddy na ako sa wakas! at si Daddy, may little girl na malambing. Daddy, ang pogi mo. Gusto na kita. Ngayong may daddy na ang makakasama si Daisy, mahaharap ko ng problema sa company. Maganda ba si Mami? Hindi maganda? Hello? Okay, kuha ko na. May importante lang akong aayusin. Tawagan kita mamaya. Pero wina-warningan kita. Kapag tumakas ka pa ulit ngayon, ipinapangako ko malilintikan ka talaga sa akin. Naiintindihan ko. Daddy, isave mo yung phone number mo sa akin. Para kapag na-miss kita, tatawagan kita kaagad. Oo naman. O yan. Bye, Daddy! Bye-bye. Boss, pasensya na. Nalaman ng iba kung nasan ka. Pumalpak ako sa duty ko. Imbestigahan niyo siya. Victoria White ang pangalan. Victoria White? Boss, anong relasyon mo sa kanya? Subaybayan niyo siya. Alamin niyo kung anak ko nga ang batang yon. Ano? Boss, may anak kang babae? Parang di tama. Isa lang ang tagapagmana ng pamilya nyo kada henerasyon. Bakit parang madali mo lang nagawa? Oo nga. Boss, hindi naman kaya naloko ka lang. Sundin niyo na lang yung inuutos ko. Ang dami niyo pa sinasabi. Pasensya na, bossing. Tatahimik na. Ampun ka lang. Bubugugin ka namin. Hanggang sa manghina ka. Hindi ako ampon! May tatanat-tanat ako! Umanda ka! Bugbog ka sa amin! Kung totoong anak nga kita, pangako ko ibibigay ko sa iyo lahat ng pagmamahal sa mundo. Bakit kayo nandito? Ay, ano bang gusto nyo? Bitawan mo si Mami! Bitawan mo Daisy, halika rito. Makinig ka, Victoria. Simula na magkaanak ka sa lalaking yon at ipanganak ang malas na yan, nalugi tayo taon-taon. Kapag nagpatuloy to, malulugi tayo ng tuluyan. Pa, huwag mong isisi kay Daisy ang maling pamamalakad nyo. Bata lang si Daisy. Ate, huwag ka nang magdahilan. Nang masira ng batang yan ng marriage alliance natin sa pamilya Jones, hindi na tumigil ang mga Jones para gipigil ang pamilya natin. Nang dahil sa kanya, nadamay ang buong pamilya White. Hoy, Sarah, dahan-dahan ka sa pananalita mo. May daddy at mommy ang anak ko. Pa! Ma! Tingnan niyo siya! Nagsabi lang ako ng totoo, sinigawan na ako. Victoria, bakit ka ganyan magsalita sa kapatid mo? Ikaw tong immoral ang mga inaasal. Nabuntis ka bago ikasal. Niwala nga ang amay ang anak mo eh. Sinira mo ang pamilya natin. Tama nga ang sinabi ni Master. Ang paslit na yan, ang nagsakatawang taong malas hanggat nandito siya. Ang pamilya natin, hindi na saswertehin. Master, ang batang yan, siya ang nagdala ng malas sa buhay namin. Pwede bang alisin niyo ang malas sa kanya para swertehin uli kami? Ikaw na ang bahala. Tama nga kayo. Ang batang yan, ang pagsasakatawang tao ng kamalasan. Hanggat nandito siya, ang pamilya nyo hindi sa swerte. Master, makokontra ba ang sumpa? Itong agua bendita ay galing sa templo ng Celestial. Ang nanay muna dapat ang uminom niyan. Tapos, itali ninyo itong 8 trigram sa katawan ng bata. Ikulong nyo siya ng 49 na araw. Painumin nyo ng agua bendita araw-araw para swertihin kayo. Pa, sariling apo niyo si Daisy. Bakit niyo siya ginaganito? Yung batang yan, na hindi niya kilala ang tatay niya, wala akong apo na tulad niya. Hindi yan totoo, Lolo! Meron akong daddy! Tama na, anak. Huwag mo siyang pakinggan. Mahal na mahal ka ni Mami, ha? May daddy ka? Kung totoong may daddy ka nga, bakit hindi ka niya hinahanap? Victoria, simula nang ipanganak mo ang batang yan, alam mo ba kung anong sinasabi nila tungkol sa'yo? Isa kang babaeng pakawala. Kung kani-kanino sumasama, hindi mo maalam kung sinong tatay ng anak mong malas. Victoria,
Wala ka na nga respeto sa sarili mo. Dinamay mo pa ang pamilya natin. Sarah, binabalaan kita. Bastusin mo na ako pero wag si... Si Victorio! Victoria! Ang lakas din ang loob mo. Hindi mo siya pwede pagsalitaan ng ganyan. Hindi ko siya kapatid! Anak siya ng kabit mo. Mga wala kayong kwenta! Honey, narinig mo ba ang sinabi niya? Yung anak mong yan, wala siyang respeto sa ating dalawa. Pag hinayaan natin ang mga kalokohan niya, masisira ng tuluyan ang pamilya natin. Victoria, pwede kong palampasin ang kapastusan mo sa nakatatanda sa'yo. Pero ngayong araw, kailangang inumin mo ang ibibigay sa'yo ni Master. Ayoko! Hindi malas ang anak ko. Ba't pa kayo nakikinig sa kanya? Ingrata, huwag mong siraan ang Master. Ipapakita ko sa'yo kung paano ko palasanan mo. Tama na! Huwag mong paluin si Mami! Huwag mong paluin si Mami! Ako na lang po! Umalis ka dyan, bastarda ka! Daisy! Mr. White, si Miss Victoria, sinasapian na ng demonyo. Kung hindi tayo kikilos para kontrahin yon, sinisigurado kong ikababagsak yon ng inyong kumpanya at ng buong pamilya. Sangayon ako, Master. Hindi to pwedeng ipagpaliban. Pagpalain ka nawa. Pa! Ako nang bahala. Ano ba? Tumigil ka nga! Ano ginagawa? Kailangan palayasin ang demonyo sa katawan mo. Bitawan mo si Mami! Lumayo ka! Daisy! Huwag niyo saktan si Daisy! Daisy! Itali mo yung 8 trigrams mirror sa batang yan. Ngayon din, ikulong yun ng 49 na araw. Ano ginagawa niyo? Pagkawalan niyo anak ko! May asma siya! Bakit ka magkaitin yun? Mas mabuti na yun. Wag! Boss Mason, lumabas na ang paternity test sa Daisy. Anak mo talaga siya. Boss, tatay ka na ngayon. Anak ko talaga si Daisy. Walang kaduda-duda. Pero, hindi maayos ang pamumuhay ng anak mo. Paano hindi maayos? Nalaman ko si Victoria, siya ang nakatakdang tagapagmana ng pamilya White. Fiancé siya ni Jones. 4 years ago, biglang nabuntis si Victoria. Nanganak siya ng babae. Minasama yun ng mga Jones. Sa panggigipit ng pamilya Jones, nabankrupt ang pamilya White. Simula nang ipinanganak si Daisy, malas ang tingin sa kanya ng pamilya White. Pinag-iinitan siya, pinapahiya. Simula noon, naging mahirap ang buhay nila kasama ang pamilya White. Sige. Salamat. Lumabas na ang baby ko. Sweetheart, kahit ipinanganak ang walang ama, aaralan ni Mami kung paano maging mabuting ina. 1 month old na siya. Ang cute ng anak ko. Ikaw ang little angel ni Mommy. 1-year-old na ang baby ko. Madaldal na rin, nakakatuwa. My little angel, love ka ni Mommy forever. Lumalaki na si Daisy. Marunong na siya maghugas ng pinggan. Ang sweet naman ng anak ko. Love ka ni Mommy forever. Nabuli ang anak ko, tinutukso siya na walang daddy. Ilang taon ko na rin hinahanap ang tatay niya. Gusto ko siyang tagtarin ng pinong-pino. Mahirap magpalaki ng anak ng mag-isa. Simula ngayon, nandito na ako. Hindi ako papayag na may mangbuli pa sa'yo. Daisy? Daddy, iligtas mo kami ni Mami. Daisy? Tulong po. Ano nangyayari sa inyo, Daisy? May papadala ako sa iyong number. Alamin mo kung saan nanggagaling ang tawag. Bilis, alamin mo agad! Daddy, iligtas mo kami ni Mami. Tulong po. Parang awa mo na. Pakawalan mo na si Daisy, please. Baka kung anong mangyari sa kanya. Nagmamakaawa ako. Oh, Victoria. Dati ang arugante mo O ngayon, nagmamakaawa ka na? Tawa? Ano bang silbi ng awa ngayon? Kung nakinig ka lang sa akin dati at pinalaglag mo ang bastardong yon, hindi na mangyayaring lahat ng ito ngayon. Pa, nagkamali ako. Sorry na po. Please, isauli mo na si Daisy sa akin, please. Sige, tatanungin kita. Sa pamilya White,
Kapag binastos mo ang nakatatanda, anong katapat na parusa? 10 latay sa likod. Tama. Buti alam mo. Tumayo ka. Sige, handa na ako pa. Ibalik niya na sa akin ang anak ko. Yung anak mo pa rin ang iniisip mo? Pa, parang hindi siya natuto sa pagkakamali niya. Sa tingin ko tamang sinasabi ni Sarah. Nahuhumaling siya sa batang yun. Hindi siya makikinig kay Master. Hindi niya ililigtas ang pamilya natin. Ikaw! Binugbog niyo ko at sinumpa. Ano pa bang gusto niya sa akin? Binabalaan ko kayo. Kapag may nangyari sa anak ko, isinusumpa ko. Kahit ikamatay ko, bababagsakin ko kayo! Nagbabanta ka? Sige! Gusto mong pakawalan ko ang bastardong anak mo? Kung payag kang takwil ko siya, pakakawalan ko siya. Asa ka pa! Daisy! Daisy! Huwag kang matakot! Ililigtas kita! Ililigtas ka ni Mami Daisy! Daddy, Mommy, tulong! Pakawalan niyo ang anak ko! Pakawalan niyo pati! Papatayin kita! Tulungan niyo! Tumigil ka! Yung 住手！ 雷翔，你是谁？老婆，女儿呢？女儿找转病房，跟他们关系。什么？你们女儿？你就是沈傲雪在外面勾搭的野男人啊！爸，姐现在都把外面的野男人带过来，我看他分明是没把他放眼里。沈傲雪，告诉我他是谁？是孩子的父亲。好，好，好，连野男人都带到家里边来了，看我不打死你！我就当没有你这个女儿！给我撒手！哎呦喂，老爷，把女人交出来！把他交出来！你走吧。爹爹，Mommy，救救我！姐姐。这是我从东南亚请的顶级拳，你以为你能打得过？爸爸，谢谢。你想干什么？知道我是谁？你敢动我让你！哎呀！你敢打我女儿，我跟你拼了！哎呦！哎呀！老爷，这个贱人带着野男人来咱们家胡闹，你可得为我们做主呀！沈傲雪，你到底想要干什么？我说过，欣欣不是野种，不是灾星，她有父有母，她是我的女儿。好，好，好，翅膀硬了是吧？我警告你，你得罪我，不会有好下场，我会警告你。以后你再敢欺负我的老婆与女儿，我弄死你！好，你给我等着，我们走。
对不起，我来晚了，没事吧你们？我们没事。对了，你怎么来了？是我打电话让爹地来的。对，我留了欣欣的电话，他跟我说他有危险，我立马就赶过来了。爹地万岁！爹地刚才可帅了，对吧，妈咪？这男人没我想象中那么差，而且欣欣好像也很喜欢他。你的力气怎么这么大呀？我这不剁猪肉剁的。哎，这些年辛苦了。你还好意思说？这些年如果不是你提起裤子不认人，我能这么辛苦吗？这个女人怎么说话跑这话？老婆，既然我们已经都结婚了，你放心吧，从今以后我保护你们母女。像今天这样的事儿，以后再也不会发生了。我对你没有什么其他的指望，你照顾好女儿就行。我的事不用你管，你也管不了。你就那么笃定我帮不了你？你一个卖猪肉的，拿什么帮我啊？卖猪肉怎么了？卖猪肉让别人瞧不起他？对了，妈妈，你怎么能这样说爹地呢？在我心目中，他又帅又厉害，他一定能保护好我们的。欣欣，你怎么能胳膊肘子往外拐呢？妈妈辛苦把你养这么大，你不帮我，反而帮这个混蛋。我最喜欢爹地啦！你受伤了？你受伤了？我没事，我自己上楼擦药，你在楼下陪好女儿就行。爹地，现在有了你保护我跟妈咪，以后还会有人欺负我们吗？以后有爹地在，不会有任何人欺负你们了。爹地太棒了，那爹地你一定要很厉害哦。那当然啊，爹地是这世界上最厉害的人。那爹地你有多厉害？比超人要厉害吗？超人？爹地比超人还要厉害。我帮你吧。你干什么？谁让你进来的？你别误会啊，我就是帮你涂药。我不用，你给我出去！我警告你啊，你要是敢乱看，死死我挖你眼睛！你哪儿我没见过呀？哎，行了，我不跟你开玩笑了。你背上这伤要自己处理起来不方便，我帮你。我不用。听话。你要是敢乱来，小心我阉了你啊！放心吧，我正人君子，不该看的地方绝对不看。以前我怎么没有发现这个女人身材这么好？你还愣着干什么？还不赶紧补上药？哦。这些年辛苦了。少跟我说这些，赶紧上药。你弄疼我了。我轻点。I tried to you fall the wrong way, and I can't love you no more. 行了，药上完了。你流氓，快把扣子给我解开！不是，我倒是想解，怎
怎么解？这什么？怎么这么严？不是大姐，你是不是摸错地方了？流氓！弟弟妈咪，你们在干什么呢？弟弟妈咪，你们在干什么呢？哦，那个，想想，妈咪是在那个……哎呀，叔叔脸！哎，谢谢。你没什么事儿，我先走了。哎，那个，我有事要和你交代。我和你结婚是为了欣欣，欣欣从小就没有父爱，这次找你回来是希望你能尽好一个父亲的责任。这事儿你放心吧，毕竟我也是欣欣父亲，该怎么做我知道。行，你知道就行。没什么事你就出去吧。你怎么还不走？哎，其实我也能尽一个丈夫的责任。弟弟，你说你们超人都厉害，那你是不是会武功啊？弟弟肯定会武功啊！弟弟教我，弟弟教我。行，我想想啊，我去教你一个老林家祖传的小林飞刀。弟弟好棒，弟弟好厉害！李晓，弟弟好棒，弟弟好厉害！李晓，谁让你在女儿面前玩飞刀的？妈咪不要说弟弟，是我让弟弟学武功的。就他还会武功？我警告你啊，你要是再敢在女儿面前胡说八道，我饶不了你。欣欣，跟妈咪睡觉去。弟弟晚安。不是。营生啊，你以后再这么晚给我打电话打扰宝贝女儿休息的话，你信不信我把你皮给你扒了？老大，你变了。你以前不是最讨厌小孩的吗？现在怎么一口一个宝贝女儿，一口一个宝贝女儿了？你放屁！我什么时候说过讨厌你了？有事没事？有事说事儿。收到消息，你那个首富老爹和妹妹明天来江城找你，明天就到。而且他们好像已经知道你有孩子的事情了。谁告诉他们的？老大，你说什么？信号不太好啊，先挂了哈。爸，你消息没错吧？我真的有女儿了，我要当姑姑了。消息啊，千真万确。哎，可是爸，您跟哥闹别扭都这么多年了，我们这次来江城认亲，他真的会答应见我们吗？这个兔崽子跟我闹了这么多年，他肯定是不会主动来见我的。这样，你吩咐下去，我要在江城给我的亲孙女儿举办一场慈善晚宴，届时让各行各业的人都来参加。我就不相信那个兔崽子能够忍心不让我见我的亲孙女。爸，你手段真高。看见没？啊，没想到这臭小子居然给我生出这么可爱的一个小孙女。齐了，欣欣尝尝吧，看看味道怎么样。哇，弟弟做的饭好好吃呀！跟妈妈做的相比，谁的更好吃一点？弟弟做的好吃一点。你也尝尝，看味道怎么样。也就一般般吧。
就在今日，我国首富林震天，林首富莅临江城，将会在今天为他孙女举办一场慈善晚宴，同时邀请了江城各界名流参加。爹爹，这爷爷给你长得好像呀，不会是爷爷吧？哎呀，欣欣，你认错人了。这个爷爷啊是个非常有钱的人，你爹爹就是一个普通人，跟他巴掌打不着。你要是真有一个这么厉害的爷爷，谁还敢欺负咱们娘俩呀？我说这个爷爷跟爹爹长得真的好像啊。你爹爹不比这老家伙长得好看啊？就你一个卖猪肉的，还敢跟人家首富相比？那个，今天我要去参加林首富的认亲宴，你就在家好好带女儿，有什么事情给我打电话啊。太饿了。这种东西到底在搞什么鬼？老大，不好了！你老爹刚才打电话过来警告我们了。他说什么了？他说要是在慈善晚会上见不到他的乖孙女儿，就会打压咱们在国内全部的势力。他还说，虽然他大夏首富的身份打不过你天王殿殿主的身份，但要是斗起来，也不会让你有好果子吃。行，我知道了。这个老东西还是这么不讲理。西西，爹地带你去找爷爷好不好？好呀好呀。下车吧。爹爹，爷爷就在这里了吗？爷爷啊，就在这儿了。你慢点啊！西西。Ginasgasan mo ang kotse ko? Masyado kang kaskasero sa pagmamaneho. Bakit bulag ka ba ano? Tingnan mo, ginasgasan mo yung bago kong kotse. Ibang klaseng ugali mo, muntik mo na mabangga ng bata. Anong ugali? May idea ka ba kung magkano ang kotse niyan? Kayang-kaya kitang sagasaan at kaya kitang bayaran. Alam mo, kumalma ka lang. Huwag mo akong sasabihan kumalma. Alam mo ba kung magkano ang kotse kong yan? Total dinumihan mo kaya dilaan mo yung dumi. Hawakan si Daddy! Huwag kang makialam. Daisy! Sumusobra ka na. Oh, bakit? Gusto mo akong saktan? Manager Smith, ano pong nangyari? Nangyari? Hindi mo ba nakita? Nagasgasan ng lalaking to ang kotse ko! Kung hindi nyo aayusin to ngayon, sisiguraduhin ko sa inyong lahat! Mawawa lang kayo ng trabaho! Hoy, ikaw gusto mo mamatay? Kinalaban mo pa si manager? Natatakot na po ako, Daddy. Itigil nyo yan! Si President White ng AW Group. Miss White, kamusta ka na? Ako to, ang business partner nyo, si Lisa Smith. Walang modo to eh. Tinuturuan ko lang ng leksyon. Daisy, anong nangyari? Siya kasi, Mami. Inaaway kaming dalawa ni Daddy. Ano? At sinabi mong sinaktan ka niya? Miss White, hayaan niyo po ako magpaliwanag kasi... Miss White... Humingi ka ng tawad sa kanya. Pasensya na po. Nagkamali po ako. Umalis ka na! Bakit nandito kayo? Di ba sabi ko aligaan mo muna si Daisy? Sasamahan niya ako kay Lolo eh. Lolo? Nandito yung lolo ni Daisy? Ang tatay ko kasi gusto niyang makita si Daisy, kaya... Ano sabi mo? Ang lolo ni Daisy nandito sa Imperial? Alam mo ba ang walang ibang nakabook ngayon dito sa Imperial? Oo, alam ko. At alam mo ba na ang nakabook dito ay si William Brown, ang pinakamayamang tao sa Great City? Sinasabi ba bang lolo ni Daisy si William Brown? Tama na. Kung naloko mo man ang bata, pwedeng wag naman ako. At kung talagang mayaman ang father mo, magtitinda ka ba ng karne sa palengke? Mason,
A-attend ako sa banquet ni Tycoon Brown. Dahil napakahalaga ng event na to para sa company ko. Wala akong oras sa mga ganitong kalokohan. Umuwi na lang kayo ni Daisy. Sa bahay na tayo mag-usap. Ito, masyado kong tensyonado. Ano ngayon kung mayaman? Ako ang pinakamayamang... Hindi ba siya si Victoria White, ang fiancé ng kuya mo? Bakit nandito siya? Oo, siya nga yan. Nang magkaanak siya sa labas at binastos ang pamilya namin, halos mabankrupt ang company niya. Baka naman nandito siya para sa billion investment ni Mr. Brown. Malandi yan. Pumapatol kahit kanino lang. Kaya nasira ang reputasyon namin. Tara, lapitan natin siya. Teka, ikaw nga ba yan, Victoria White? Bakit nandito ka? Miss Jones, Miss Hill, bakit? Wala ba akong karapatan na matin dito? Victoria White, bakit ang owner ng company na malapit ng mabankrupt ay nandito at nagsusumiksik? Baka nakakalimot ka na ang status mo ngayon ay hindi na qualify para dito. Hi Vivian, hindi mo ba nahahalata? Itong si Miss White, gusto lang makisawsaw sa charity gala na to para sa investment ni Tycoon Brown. Yun din naman ang habol yung dalawa, di ba, ang investment? Alam mo, Victoria White, ang investment na yon ay sigurado sa pamilya namin mapupunta at ang isang gaya mo walang karapatan. Mami! Mami! Daisy? Paano ka nakapasok dito? Sinama po ako ni Daddy. Di ba sinabi ko sa'yo umuwi na kayong dalawa? Bakit pinasok mo ba siya dito? Umuwi na kayo. Huwag kayong pakalat-kalat dito. So, ito pala ang bastardong batang naging anak mo sa lalaking yan. At balita ko, mula nang ipanganak mong batang yan, hindi na naging maganda ang takbo ng negosyo nyo. Mahalagang event to para sa pamilya Brown. Ang lakas naman ng loob niyong magdala dito ng kamalasan. Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ng anak ko. Bakit? Sino ka ba? Miss White, huwag mong sabihin pumapatol ka sa kung sinong hamak na lalaki lang. Parang di kayo bagay. Attention everyone! Makinig kayong lahat. Ang sikat na businesswoman ng River City ay naanakan ng isang hamak na lalaki lang. At ito ang batang yun. Hindi ba siya yung Victoria White ng AW Group? Balita ko nga naanakan siya noon na naging kamalasan para sa AW Group na halos ikabagsak at ikabankrupt nila. Victoria White, talagang wala ka nang pinipili Ba't ka nagpaka-cheap ng ganyan? Ano ka ba, Vivian? Ba't pinagsasalitaan mo siya ng ganyan? Siya pa rin naman ang pinakamagandang babae sa buong syudad. Baka pagdating sa kama, ay talaga namang mahusay siya. Masama ka! Huwag mong sabihin yan kay Mami! Ikaw na bastardo ka! Huwag mo ako tinutulak! Wala kang karapatang saktan ng anak ko! Ba't mo ako sinampal? Oo, sinampal kita! At ayusin mo yung pananalita mo sa anak ko! Tulong! Security! Anong gulo ito? Hindi niyo ba alam kung nasan kayo? Miss Jones, ano ba talaga nangyari? Ang taong yan, ang kapal na mukha saktan ako! Palabasin niyo siya! Manager Smith, asawa ko po siya. Pwede bang ibalatan niyo na siya sa akin? Miss White, pasensya na. Sa ngayon, baliwala lang yung pakiusap. Security, ilabas niyo sila! Manager Honey, Smith! huwag mo silang intindihin. Hindi tayo mapapaalis ng mga yan. Pwede ba, Mason, tumahimik ka muna? Pero honey, Alam mo ba kung gaano ka-importante ang event na to? Alam mo ba kung ano ibig sabihin nito sa akin? Sinisira mo ang lahat para sa akin! Mami, huwag po kayo magalit kay Daddy. Hindi naman po niya sinasadya. gusto ko lang protektahan kayong dalawa. Protektahan? At paano mo ako mapoprotektahan? Wala ka namang kayang gawin kundi ang dumaldal ng walang katuturan! Okay, sige. Pasensya na. Pero... Tama na! Huwag ka na magsalita. Simula ngayon, huwag na muna tayo magkita. Mami, kasalanan ko po. Huwag niyo naman pong paalisin si Daddy. Please naman po, maawa po kayo sa... Huwag ka na umiyak. Ayos lang naman tayo di ba? Aalis ka ba o hindi? Honey, kung magtitiwala ka lang sa akin, tutulungan kitang ayusin ng lahat ng ito, okay? Lumabas na kayo! Tumahimik ka! Wala kayong karapatang gawin sa akin yan! Mason! Ang sabi ko, aalis ako kung gusto ko. At kung ayaw kong umalis, kahit Diyos, hindi ako mapapaalis. At sa huling pagkakataon, gusto kong marinig nyo na kapag hindi nakita ng anak ko ang lolo niya, hindi kami aalis dito! Mason, itigil mo na yung kalokong yan. Ako nang nakikiusap, umuwi na kayong dalawa ni Daisy. Vivian, pakinggan mo siyang magsalita. Kung wala kang alam, iisipin mo si Tycoon Brown ang lola ng bastardong yan. Alam mo, Victoria, talagang kakaibang tao rin itong nahanap mo, Parang kamag-anak niyang Tycoon. Hindi ba siya takot mamatay? Sige na, Mason, itigil mo ng pagsasalita ng kung ano-ano. Kung hindi ka titigil, walang pwede magligtas sa'yo! Manager Smith, kumilos ka na. Palabasin mo sila. Kung hindi ka mapakiusapan, pupersahin kita. Pasensyahan tayo. Kunin siya! Pwede ba itigil niya yan?
Daisy ang pangalan mo, di ba? Ang ganda mo naman. Pwede ka bang yakapin? Teka, ano ko yan? Kung gusto mo, mag-anak ka na rin. Miss Jones, dahil pamilya mo ang nag-host ng dinner na to, palalampasin ko na ang mga nangyari kanina. Pero sa oras na, guguluhin mo ulit si Miss White, maging asawa niya, huwag niyo ako sisihin. Naiintindihan ko, Miss Brown. Oh, Hayan, wala nang manggugulo sa kanila. Tara. Miss Okay lang yan. Pupuntahan lang niya ang lolo niya. Victoria White, hayop ka! Hindi pa tayo tapos, ha? Pag di ka tumigil sa kadadada mo dyan, puputulin ko yung dila mo. Ikaw na walang kwentang lalaki ka? Sino ka para takutin ng ganyan ang isa sa mga Jones? Kuya, ang babae niyan, lagi ako pinapahiya. Ipagtanggol mo naman ako sa mga taong yan. Sinong nagpahiya? Yung mga yan! Si Robert Jones yan, ang tagapagmana ng mga Jones. Balita ko may kasunduan ng pamilya nila sa pamilya White. Pero dahil sa nangyari kay Victoria na nabuntis ng di inaasahan, nagalit ang mga Jones. Kaya nitong mga nakaraan, ginigipit ng mga Jones ang mga White. Dating away pero bagong gulo. Kawawang Victoria, laki ng problema niya. Kuya, alam mo bang ang taong yan ang mismo nakabuntis at ama ng anak ni Victoria? Anong kalokohan ang pinasok mong yan? Victoria, siya ba talaga ang ama ng bastardo mong anak? Mr. Jones, mag-ingat kayo sa pananalita nyo. Totoong nasaktan na asawa ko ang kapatid mo. Pero dahil kasalanan din naman niya. Asawa mo yan? Kasal na kayo? Oo, mag-asawa na kami ni Mason. Teka nga, Victoria. Tayo ang unang na-engage. Sinong may sabi sa'yo mag-asawa ka? Mr. Jones, kunting respeto naman. Uy, ano sabi mo? Respeto? Victoria, nabuntis ka at nagkaanak nang hindi kasal. Mapapatawad pa sana kita at hindi ko naman magagawang gipitin ng mismong pamilya mo o patayin man lang. Pero umaasa akong magbabago man lang ang isip mo. Dapat hindi mo na ginawa. Pero sa kabila ng lahat, ginawa mo pa rin at nagpakasal sa walang kwentang lalaking yan! Robert, tama na! Kaunting respeto naman sa asawa ko! Ang isang gaya niya, hindi dapat nire-respeto! Victoria, alam mo talagang hindi ko maintindihan. Ano bang ayaw mo sa akin? Iniyawan mo ko pero mas pinili mo isang gaya niya? Teka, tapos ka na ba? Si Victoria ang kinakausap ko kaya pwede ba huwag kang sumasabat dyan? Hoy, makinig ka. Wala akong pakialam kung sino ka. At wala rin akong paki kung dati kayo may relasyon ni Victoria. Pero magmula ngayon, kapag hinaras mo uli ang asawa ko, umanda ka talaga. Ano ba, Mason? Ang bibig mo, ang pamilyang yan ay... Hindi ako natatakot sa pamilya nila. Kahit dragon man sila, titiklop sila sa akin. At kung tigre man sila, luluhod sila sa akin. Itong asawa ni Victoria, akala mo kung sino. Napakalakas ng loob. Akala naman niya hindi siya papalagan ng mga Jones. Para na rin siyang nagpakamatay. Yang si Mr. Robert Jones ng River City. Matindi yan. Pero dati kasi, yang si Robert, ginigipit niya ang mga White. Gusto lang niyang magbagong isip ni Victoria. Pero sa nangyari ngayon, walang dudang ang mga Jones tatapusin sila. Kuya, nag-aaksaya ka lang ng oras. Walang kwenta ang babaeng yan. At malinaw din na wala na siyang pakialam sa'yo. Hoy, basura! Huwag mo akong pinangangaralan dito! Huwag mo akong dinuduro. Lahat ng gumawa niyan sa akin, matagal ng patay. Kuya, okay ka lang? Ayos ka lang? Papatayin kita! Dahil pag hindi kita pinatay, sinusumpa ko hindi ako matatahimik! Mga bata! Ano yun, Mr. Jones? Patayin niyo sila! Ayan na, patay ka, mayabang ka. Jones ang binangga mo. Kaya kahit 10 pa buhay niya, kulang yun. Robert, tama na! Mahiya ka naman. Teritoryo to ni Tycoon Brown. Hindi ka ba takot na banggain siya? Hoy, Victoria! Huwag mong gamitin si Tycoon Brown para manakot! Itong Imperial Luxury Group ay teritoryo namin! Kaya kong ipapatay kahit sino pa! Huwag mo na siyang patulan. Ako nang bahala dyan. Sige, tignan natin kung paano gagawin. Pwede bang itigil mo na yung pagyayabang mo? Kung wala ka mang pakialam sa akin, kahit TDC na lang. Robert, ano bang gusto mo? Anong kailangan para tantanan mo na kami? Bakit, Victoria? Kanina lang akala mo kung sino ka makaasta. Pero ngayon nagmamakaawa ka na? Please, Robert. Kung may problema ka, tayo ang mag-usap. Huwag mong idamay si Mason. Simple lang naman ang gusto ko, Victoria eh. Gusto ko lang namang maging akin ka at bumalik ka ng kusa. Pagkatapos, palurin mo siya sa harap ko, tilaan niya ang sapatos ko na parang isang aso! Saka ko siya lulubayan. Sumusobra ka na! Ha? Mga bata, upakan sila! Huwag niyo pong binubuli si Mami at Daddy. Huwag niyo po silang inaapi. Daisy, bakit nandito ka? Daddy, Mami, nakita ko po si Lolo. Ang bait-bait niya po sa akin. Binigyan pa niya ako ng regalo, oh. Kuya, ang batang yan ang bastardong anak ni Victoria sa lalaking yan. Ay nako, Victoria. Mukhang kumpleto na ang buong pamilya niya dito ah. Ha? Okay yan. Para naman sabay-sabay ko na kayong tatapusin lahat!
Huwag niyo kaming binubuli. Pag nalaman to ni Lolo at Ate, humanda kayong lahat. Ay, nako, makinig ka, bata. Kalimutan mo na ang lolo mo. Dahil kahit Diyos pa ang umarap sa akin, hindi ako matatakot sa kanya. Lolo, maraming masamang tao dito. Binubuli kami ni na Mami at Daddy. Iligtas niyo po kami. Ano, Apo? Sige, diyan ka lang. Pupunta dyan ang lolo. Gusto ba nilang mamatay na? Inaapi nila ang apo ko. Kumanda silang... Tignan mo nga naman. Marunong kang tumawag ng backup, ha? Darating si Lolo, ganun ba? Naku, bigla naman akong kinabahan. Mason, ano bang kalokohan ang sinasabi mo sa bata? Wala akong sinabi sa kanya. Hindi pwede. Pag nagpatuloy to, hindi makakabuti kay Daisy. Sige nga, baby. Sabihin mo kay Tito, sino ba ang lolo mo? Baka pag nagkita kami, siya pa ang lumuhod at magmakaawa. Siya ang lolo ko. Yan bang sinabi mo kay Daisy? Wala akong sinasabing ganyan, Victoria. Alam mo, ang cute mo talagang bata ka, totoo. Alam mo ba kung sino siya? Yan ang pinakamayamang tao sa Great City. Kahit ako, luluhod sa harap niyan pag nakita ko siya. Tapos lolo mo siya? Ha? Hindi ako nagsisinungaling. Talagang lolo ko siya. Naregaluhan pa nga niya ako. Oh. Sa akin yan. Bigay ng lolo ko sa akin. Talaga, ha? Bigay ng lolo mo? Sige, sabihin mo sa kanya. Kunin niya rito. Ayan, sige. Bigyan sa akin ng lolo ko. Ibalik ko sa akin yan. Tama na yan!